Good day! You're listening to JA1 Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1 Top Facebook. Here's your message for today. Yan. Sabi ni Lord, you should have deposited my money in the bank. Bakit? I would have received it all back with interest when I return. Sabi ni Lord, dapat ininvest mo. Kasi pagbalik ko, naghahanap ako ng kita. Naghahanap ako ng tubo. Diba? Bakit tinago mo lang? Sayang, sana sa iba ko na lang binigay para ginamit nila at dumami. Amen po ba? Ayan. So, ano makikita natin dito? Money is to be invested, not just spend. Okay lang naman na, syempre, pagka meron tayong kita, dapat naman ay binibili natin yung pangailangan natin. Pero, kung halimbawa namang busog ka na, nakapamili ka na ng 10 pantalon, 10 damit, tapos wala na, ang dami mo nang dala, dapat, kung may sobra pa, dapat i-invest mo na. Ayun ba, hindi yung aalis pa, 2:00 na, lalabas pa ng bahay, tara, ubusin natin to. Diba? Talagang gora ng gora. Wala nang pakialam. Di ba? Kala niya, wala nang bukas. Kaya paggising sa kinabukas, nga na naman. Sabi mo sa katabi mo, nga. Di ba? Ayan. So, dapat po ay nagtitira, nagtatabi, nagsisave. Ephesians 4 verse 28. Kaya napakahalaga napaka-importante. Kasi gusto ni Lord, pag binless niya tayo, hindi masasayang blessing. Diba? Okay lang sana kung nagagamit natin para sa mga nabagyo. Diba? If you used to rob, you must stop robbing and start king. Kung ikaw ay nagnanakaw, tigil mo na. Sabi, at magsimula ka magtrabaho. Anong ibig sabihin ng sinasabing kung ikaw ay ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay na lang ng palaasa. Alam niyo bang pag nanakaw yun, kapag hindi ka nagtatrabaho, asa ka ng asa pag nanakaw yun. Amen ba? Hindi ka naghirap, pero gusto mo mapunta sa iyo yung meron siya, gusto mo kabahagi ka. At pagka hindi ka nilibre, galit ka. Siya lang naman na nagtrabaho. 15 days siya nagtrabaho. Pagkatapos ngayon, nung sumweldo siya, naghihintay ka, libre. Anong libre? Amen ba? Pinagsumikapan ng ibang tao. Kaya hindi daw umuunlad ang ating bansa. 10 ang membro ng pamilya, 1 lang ang nagtatrabaho. Yung 9, nakaasa na lang. Di ba? Sabi dito, start working in order to earn an honest living for yourself and to be able to help the poor. Diba? Sana hindi na lang yung laging ikaw na lang yung tanggap ng tanggap. Sabi ng Ephesians, magtrabaho ka naman para naman kahit papano'y maging maganda naman yung buhay mo. Diba? Ikaw naman ay nagiging pagpapala sa iba. Nakakapagbigay ka naman sa nangangailangan. Diba? Dating ikaw yung tumatanggap dahil may work ka na, nagbibigay ka na. Amen ba? Hindi may pamilya ka na, 10 yung anak mo. Hanggang ngayon wala kang trabaho, pang yosi, hihingi pa sa nanay, sa tatay. So hindi siya nararapat. So sa mga anak ng Diyos, alam niyo mga anak ng Diyos, kaya pinapayaman. Kasi meron ng wisdom galing kay Lord. Amen. Hindi na tayo mga taong nag-iisip na parang wala namang iniisip. Ang mga anak ng Diyos, ang liwanag ng takbo ng buhay. Ang liwanag kung ano yung dapat niyang gawin, isa-isa. Nauunawaan niya. Amen. Hindi nasasayang ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-aksaya. Diba? Praise the Lord. Ano yung number 1? Money is to. Second, money is to be. Number 3, money is to be offered to God. Ito ho yung isa sa pinakamahalaga. Dapat yung pera mo, hindi mo pera yan. Pera yan ng Diyos.
Kapag inisip mong pera mo yan, ang hahanapin mo ay brochure ng Avon. Diba? Ang hahanapin mo ay mga telephone number ng mga food chain para umorder. Pero kung ang tingin mo sa pera na na-earn mo ay pera ng Diyos, eh hindi ka basta-basta gagastos niyan. Diba? Isipin mo kagad, oops, 10% sa tithes. Diba? Kailangan pala mag-offering ako. Diba? Tapos, meron pala akong mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Diyos. Ililibre ko sila sa Jollibee. Amen ba? Nagagawa mo to ng maayos. Bibili ako ng damit. Dati pagka nag-isip ka, bibili ako ng damit para guwapings. Di ba? Para makapag-church ako. Hindi, ngayon hindi na. Bibili ka ng damit dahil may ministry ka. Ako worship leader eh. Iniisip mo na ngayon puro sa Diyos. Bibigyan ko yung nanay ko para pag in-invite ko siya, sasama siya sa church. Lahat ng iniisip mo para kay Lord eh. Hindi yung inisip mo dahil sa'yo lang yon. Amen ba? Ayan. God. So money is to be offered to God. Mark 12 verse 41 to 44. Jesus sat near the temple treasury. He watched the people as they dropped in their money. Many rich men drop in a lot of money. Next, then a poor widow came along and dropped in 2 little copper coins worth about a penny. So, nandun yung mga tao, pinapanood ng Panginoon, naguhulog ng kanilang mga offering sa offering box, at merong isang widow na naguhulog. At ang kanyang hinulog, talaga namang maliit na halaga lang. Compared dun sa mga iba na naguhulog na talaga namang madami. Diba? Pero, sabi dito, He called His disciples together and said to them, anong sabi niya? I tell you that this poor widow put more the offering box than all the others. Question, bakit siya na nga yung pinakakonti ang binigay, siya pa yung parang ino-honor ni Lord. Siya pa yung parang kinikilala ni Lord na talaga namang, ito ang nagbigay. Alam niyo bakit? Wala naman na talaga. Yun lang yun. Maaring yun ipambili lang ng isang tinapay. Yun lang ang pera niya, wala nang iba eh. Pero binigay pa niya. Amen ba? At ang maganda, tinitingnan ni Lord doon yung puso. Bakit? Siguro itong poor widow na to, iniisip niya nagpapasalamat ako sa Diyos, buhay ako. Kaya etong hawak ko, i-offer ko to kay Lord. Amen po ba? Sa verse 44, pwede po bang makikibasa? Sabay-sabay tayo. Ready? Go. They had to spare of their riches, but she, poor as she is, put in all she had. She gave all she had. Diba? Binigay na niya yung lahat eh. Lahat ng kanyang, yun ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Yun na lang ang meron siya. Pero ibigay niya. Amen po ba? So yung number 3 po natin, money should be offer to God. Dapat po ang pera po natin, yan po yung naka-offer sa Panginoon. Amen? Pag humawa ka ng pera, pag binless ka ni Lord, iba na yung thinking mo. Hindi, akin to. Isipin mo kay Lord to. Ngayon, matututo ka ngayong mag-pray. Lord, biyayaan po ninyo ko na magastos ko po ang pera na to sa tamang paraan. Amen po ba? Ayan, hindi ang iniisip kagad, maglo-load. Maglo-load ako para makatext ako. Okay lang yon kung ang iniisip mo kaya ka maglo-load para makumusta mo yung mga friends mo na gusto mong dalhin kay Lord. Amen ba? Yan. Sino dito yung kapag naglo-load siya, hindi niya nakakalimutang mag-text ng Word of God sa kanyang mga kaibigan? Amen ba? Yan. So, sabi mo sa katabi mo, ipagpatuloy mo yan. Number 4. 5 things to remember about money. The money is not to be loved, but to be served. Ulit.
the money is not to be loved and not to be served. Ayun. The money is not to be loved and not to be served. So hindi ang pera dapat daw po hindi daw po natin ito pinaglilingkuran. Hindi daw po natin ito dapat minamahal ng higit pa sa ating mga kaibigan. Alam niyo, nakakalungkot kasi may mga tao sobrang minahal ang pera. Hindi na baling maubos ang kaibigan. Alam niyo ba na ang pera ay walang emosyon? Ang tao may emosyon. Kaya kung pipili ka, pera o kaibigan, piliin mo ang kaibigan. Amen ba? Kasi ang kaibigan, pag may problema ka, pwede kang iyakapin. Ikaw, halimbawa, puro pera yung nandyan, parang ikaw si Napoles, di ba? Punong-puno ng pera yung bathtub mo. Pag problemado ka, ayun, di ka pwedeng yakapin nun kahit maligo ka ng mga pera mo. Hindi, iba walang feeling yun Di ba? Wala silang damdamin, hindi kagaya ng tao. Patungan ka lang ng kamay sa balikat. Napapaiyak ka na no? Alam mo na yung ramdam mo, concern siya sa'yo. Kaya hindi daw dapat nating ibigin ang pera. Isaiah 55 verse 2. Ano pong sinasabi dyan? If you love money, you will never be satisfied. Yan ho ang malaking yan po ang malaking deception sa maraming mga tao. Kaya sobra na lang kung mahalin ang pera, sobra na lang kung sumamba sa pera, sobra na kung paglingkuran ang pera. Sabi dito, if you love money, you will never be satisfied. Napansin nyo, wala nang mapaglagay ng pera. Ilang layer na daw yung nasa higaan ni Napoles. Meron pa sa bathtub niya, di ba? Hindi pa rin tumitigil kung hindi pa nahuli. Gusto pa uli. Saan pa ilalagay kaya yun? Amen ba? Yan. So, ang tawag doon ay lulong. Lulong na. If you long to be rich, lulong ka. If you long to be rich, you will never get all you want. It is useless. Kaya nakakatuwa ho na sa church, ang mga anak ng Diyos, wala na lampas na dito. Walang anak ng Diyos na naririto ang magmamahal sa pera. Amen ba? Kaya napansin nyo, wala Kapag sinabing, magbibigay tayo sa mga nabagyo, andyan agad. Pag sinabing, may pangailangan sa church, nandyan ka agad. Bakit? Hindi mahal yung pera. Ang mahal ay si Lord. Amen ba? Kaya, kung pipili ka ng mamahalin mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Hindi mo mamahalin yung pera. Amen ba? Ayan, yung number 4. Number 5. Okay, review muna tayo. Balikan natin. Ano yung number 1 na bagay na dapat natin tandaan tungkol sa pera? Number 1 is what? Money is to be earned. Number 2, money is to be multiplied. Number 3, money is to be offered to God. Number 4, money should... yung sinabi ko pala ay tumalon ako. Number 5 yung sinabi ko. So yung number 4 ay money... Yung kanina yung sinabi ko, yung natapos natin, money is not to be served and not to be loved. Diba? Ito ngayon yung number 5, nabaliktad na. Money should be enjoyed. Pastor, kala nang ganyan Kala ko hindi i-enjoy Kala ko puro na lang ganon. Meron pala nun? Oo naman. Diba? Hindi ka naman nagtatrabaho para lang, diba? Siyempre, ikaw yung nagtatrabaho dyan, gusto ni Lord, enjoy mo yan. Amen? Sige, tingnan natin ang... So, yung binanggit ko kaninang verse pa rin, nagkabaliktad. Yun yung Isaiah. Baliktarin nyo. Etong money should be enjoyed, ito yung sa Isaiah 55 verse 2. Balik mo ulit yung Isaiah 55 verse 2. Diba? 55 verse 2.
Why spend money on what does not satisfy? Tama pala. Nasaan na ba ako? Nawawala yata ako. So, tama pala, tama. Okay. So, why spend money on what does not satisfy? Why spend your wages and still be hungry? Listen to me and do what I say, and you will enjoy the best food of all. Palakpakan nga natin si Lord. Grabe. Eat all you can. Pwede daw yun eh. Amen ba? Sabi dito, gumagastos ka. Hindi ka naman nasasatisfy. Bumibili ka ng kung ano-ano, ginagastos mo yung kinita mo, gutom ka pa rin. Hindi ka naman nabubusog. Diba? Kaya sabi dito, listen to me and do what I say. And you will enjoy the best food of all. So, kalooban ba ng Diyos na yung blessing na binibigay niya sa atin ay i-enjoy natin? Kalooban ba ng Diyos na ilabas mo naman yung family mo at kumain kayo? Kalooban ba ng Diyos na paminsan-minsan naman ay magsiswimming tayo pag summer? Kalooban ba ng Diyos na pagka naman talagang napagkaisahan ng worship, ay kakain tayo sa tramway? Kalooban ng Diyos lahat yan. Amen ba? Yes. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Amen? Yun nga lang. Hindi lang puros pagsasaya. 'Di ba? Naglagay siya ng limitation. Kung paano natin i-handle itong finances na to. Amen ba? Bakit? Kasi gusto niya yung totoong kasiyahan, maranasan mo. Yung totoong kaligayahan, maranasan mo. Amen po ba? Praise God. Ecclesiastes 5 verse 10. Nahabol mo siya, Lane. Ecclesiastes 5 verse 10. If you love money, yan na yung kanina. Eto, last verse tayo. 1 Timothy 6 verse 10. 1 Timothy 6 verse 10. Praise God. 6 verse 10. 6. Verse 10. For the love of money is a source of all kinds of evil. Ano daw yung source of all kinds of evil? Love of money. Diba? Some have been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts with many sorrows. Kaya alam nyo, grabe, kapag ka nabulag ka niyan, minahal mo yung pera, ang buhay mo'y mapupuno lang ng kalungkutan. Maganda ba yung kalagayan ni Napoles kaya ngayon? Sa tingin nyo lang. Hindi, no? Pero hindi naman nawala yung pera niya, mayaman pa rin, amen ba? Marami pa rin pera. 'Di ba? Yun nga lang, madaming pera, pero tingnan nyo, yung buhay punong-puno lang ng kalungkutan, hindi naman na ma-enjoy. Sira ang reputasyon mo, sira ang pagkatao mo. Ang tingin sa iyo ganito, ganyan. Paano ka mabubuhay ng masaya? Kung totoong ang pera ay nakapagpapasaya sa tao, bakit ang daming mayayaman nagpapakamatay? Amen ba? 'Di ba? Kung talagang yung pera lang ang alam niyo kung bakit yung mga tao ay nagsasabi ng payamanin lang ako. Talagang sobra lang yung pagkagusto nila. Kasi sa oras na yun, wala lang sila. Pero pag nagkaroon na sila ng pera, hindi naman nila. Tanungin niyo rito yung mayayaman. 'Di ba? Ganon din eh. Parehas din. Amen ba? Si Jesus lang talaga ang makapagpapasaya sa'yo. Amen ba? Ang Panginoong Hesus lang talaga magpapasaya sa'yo. Yung pera ay isa lang yan. Sabi nung iba, yung mga mayaman
Ilan lang naman kami dyan eh. Hindi, joke lang. Amen. Lahat na nandito mayaman. Sabi mo sa tabi mo, ang yaman mo pala. Amen? Mayaman po talaga tayong lahat na nandito. Alam mo, sabi ng iba, yung mga mayaman, meron daw namang parang yung saya ng naidudulot ng pera, may hangganan siya. Halimbawa, dahil sa dami ng kayamanan mo, titigil na yung saya niya. Hanggang doon lang. Halimbawa, meron ka ng 5 sasakyan, malaking bahay, business. Yung saya mo na magkakaroon ka pa ng 100 sasakyan, 100 bahay, parehas na rin daw eh. Amen ba? Parehas na lang yung naidudulot na saya sa'yo. Amen ba? Naintindihan nyo ba ako? Amen ba? Dapat naintindihan natin kasi mayaman tayong lahat eh. Amen ba? So hindi ka na mag-aim na, di ba? Sobrang-sobra pa eh. Alam mo, kapag ka nauunawaan mo to, ito yung palatandaan. Imbis na isipin mo pa kung paano ka pa maghakot ng maraming kayamanan, mag-iisip ka na kung paano mo magagamit sa gawain ng Panginoon. Paano mo i-distribute, paano mo ibibigay, paano ka makakatulong. Amen ba? Sino dito yung gustong dumating siya sa punto na ang buhay niya, iniisip na lang niya magmi-mission, tapos pupunta sa mga remote area at tutulong sa mga taong nangangailangan doon. Sino yung gusto yung mabubuhay siya, ganun siya? Amen ba? O ang iniisip mo pa rin basta ako'y pagising sa umaga at may pang makakain ako ng umagahan, ayos na. Diba? Yun lang, hindi dapat, hindi bagay sa mga anak ng Diyos yun. Dapat ang mga anak ng Diyos, iba pag nag-isip. Amen ba? Alam nyo, kapag ka naunawaan natin itong 5 bagay na to, na tinuturo sa atin ngayong hapon, patungkol sa kung paano natin i-handle itong pera na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, sigurado po, mabubuhay tayo ng masaya sa mundong ito. Amen ba? Dahil yung pera, hindi ikaw ang pinapasunod, yung pera ang minamanage mo at dinedelegate mo siya dun sa mga bagay na magbibigay ng malaking kaluwalhatian para sa Panginoon. Amen ba? Kaya yung pera mo, hindi ka mawawalan ng kaibigan. Yung perang ibibigay sa'yo ng Diyos, maghahakot ng mas maraming kaibigan. Yung perang ipagkakalob sa'yo ng Panginoon, ito pang magiging daan para yung pamilya mo na dating wasak, mabubuo. Amen po ba? Ito ho yun. Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag mo lang mamahalin ang pera. Ayan. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. Palakpak na ang laman ng church na to ay 10,000. Woo! Hallelujah! Sige, naka 8,000 na tayo. 2,000 na lang. Hallelujah! Sige po, lakas pa, lakas! Yan. Yes. Ang napapakinggan ko na 9,000 tao sa loob ng church na to. Sige pa, taas pa, taas pa, taas pa, taas pa. Hallelujah! Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Patuloy ka naming sasambahin, O Diyos. Patuloy ka naming paparalangan, Panginoon. At sa pamagitan po ng lahat ng ipinagkakaloob po ninyo sa bawat isa sa amin, lalo pong tataas ang antas ng aming pag-ibig sa iyo, ang antas ng aming pagmamahal sa iyo, ang antas ng aming paglilingkod sa iyo. Hindi po namin papayagan na ang pera na binibigay niyo po sa amin ay magiging daan para tumalikod at manlamig kami sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. May I invite everyone to stand up, please. Hallelujah. Thank you, Lord God.